pinapatayo niya ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito, natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob pagdating ng mga Israelita. Verse 2, sinabi niya ito natin, ganyan ka ng aking makalim, gawin mong maghiwak at tuliin mo ang mga kalagsihan. Verse 3, gawin niya ang mga Israel. Tingnan niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinawag na nagburol ng kapatid. Verse 4, ginawa ito sa pagkakawatan nila ang lahat ng mga lalaki ng sapat na bilang ay pang makapag-ulit sa pamamagitan ng paglalakbay na ay sila ay umalis sa Egypt. Verse 5, ang mga ilang ay gawang tawang kahilingan, ngunit ang mga sinilang sa panahon ng paglalakbay na itinatama sa kanila ang inang lumaslo sapagkat ang mga ito hindi pinili ang panahon ng paglalakbay. Tapos tuloy ng lahat ng pinagasihan na nanatimag sa kampo ay ang bayan hanggang sa umamin ang Egypt. At sinabi niya ito na siya, pinalik ko ngayon ang kahihiyan pag-aalisin ninyo sa Egypto kaya ang lugar iyon ay tinatawag na Liban, magpahirang ngayon. Verse 10, samantalang ang mga Israelita ay nasa buga sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang niya ang aswak. Pinagdiwang niya ang aswak noon. Nagabihan niya talagang 4 na araw ng lingwan. Then, kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila ng mga pagkain, kinain nila sa lupa. Sinangag ng trigo at tinapay ng mga paksa. Well, hindi naman umulan pa. So, hindi naman umulan pa. Ang mana nang makakain sila ng mga inanin nila sa lupa ng Kanaan, kaya nila ng taong iyon, pagkain sa Kanaan, ang kanilang kinakain. Salamat sa kanya. Thank you to Brother Vic. Tapos na? Ikaw na, Brother Vic. Okay. Verse 13, minsan napadako si Josue malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y isang kakapi o isang kaaway? Hindi, sagot ng lalaki, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Napatira pa si Josue at sumamba, sinabi niya, ano po ang ipinag-utos ni Yahweh sa kanyang alipin? Pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalya sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan. At ginawa nga ni Josue ang inuutos sa kanya. Salamat ng Panginoon. Pang Diyos, manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat maging sa hapong ito. Salamat po sa patuloy at walang sawang pagbabasa ng iyo pong mga anak. At ito po ay malaking naiitulong sa buhay po ng bawat isa na ang pagbabasa ay nakabubuti at ito po ay maukit sa puso at isipan ng bawat isa at ito po ay may sakatungkaran ang iyo pong mga salita. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ganun din maging sa bawat mga nakikinig ng iyo pong salita, patuloy mo po silang pagpalain at pagpalain ang kanila pong mga buhay. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sir Mildred. Yes. Amen. At sa pagpapatuloy ng ating gawain, makinig po tayo ng scripture reading, ang ating prayer, pangunahan po sa ating scripture. Yes, good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Mga kapatid, uumpisahan ko po
ang ating scripture reading mula sa Awit chapter 100 verse 4. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at presensya ng Diyos na may pusong nagpapasalamat at papuri. Ang ating papuri ay hindi dapat dahil lang sa nakagawian, kundi bunga ng isang pusong nakakaranas ng kanyang kabutihan araw-araw. Amen! So thank you, Lord. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah. At banal, salamat po sa panibagong araw na ito ng pagsamba. Kami po ay pumapasok sa inyong presensya na may pasalamat at papuri. Linisin niyo po ang aming mga puso, Lord, at isipan at ihanda mo kami upang sa tunay na pagsamba Amen. Amen. Salamat po, Sister Beth. At ngayon naman po, tayo na po ay magpapalagay sa Panginoon at hindan natin ang ating sarili, ang ating mga puso, upang purihin natin ang Diyos. At ngayong hapon, katawagin po natin ang ating mahal na Sister Beth at laban ng pagsisin sa mga. Magandang hapon po sa ating lahat. Yay, nakaputi tayo. Siya naman. Praise the Lord. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. Kahit dito, sa amin sa Tagaytay umuulan po. Pero salamat sa Panginoon, kahit maulan, kahit maaraw, ang Diyos po ay mabuti at siya ay hindi nagbabago. Ngayong hapon, sama-sama po tayong pagdeklara ng kabutihan ng Diyos. Pasalamatan natin siya at itaas ang kanyang pangalan. Sa inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo, sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. My firm foundation, I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word.
pinagmulan. You are our firm foundation, Panginoon. Ang iyong mga salita ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng lakas ng loob na humarap sa anumang mga kinakaharap namin. Maraming salamat dahil ang iyong mga salita ay mananatili kailanman. Ang lahat ng bagay ay mawawala, Panginoon. Subalit ang iyong mga salita ay mananatili hanggang Diyos, pagpalain mo, Panginoon, ang aming
Panginoon, yan po yung dalangin ng aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin to seek you with all our hearts and continue, Lord, to bless us and even our nation as we come together today. Panginoon, ikaw ang maitaas at ikaw ang maluwalhati. Panginoon, patuloy na manguna ka as we keep worshiping you, as we study your word. May your name be glorified in our midst. Bagamat magkalayo-layo kami, Panginoon, alam namin na may gagawin ka sa bawat buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat. We worship you and we honor you, for you are worthy, Lord. You are worthy of praises and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang thank you for wearing white today. God bless you po. Salamat po, Sister Beth. Ngayon naman po, tayo po ay ako naman sa ating communion na Panginoon po sa atin, ng ating pastor, Amen. Purihin ng Diyos. Maraming salamat, no, Sister Madred. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, patuloy po natin na ihanda ang ating mga elemento, ang tinapay at maging ang Diyos. Hallelujah, na tinapay na nagsisimbolo po ng katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang nagbigay ng kaligtasan, kagalingan at pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang sabi po ng ating pong Panginoon, habang hawak po natin ang tinapay, ang sabi po niya ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ng gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating pasalamatan at kanin ng tinapay. Thank you, Lord. Habang hawak po natin ang kopa, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, hallelujah, at pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin pasalamatan at inumin ang kopang ito. Thank you, Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan mo at ito po ay patuloy at walang sawang patuloy po namin inaalala yung kabutihan po, Panginoon. Salamat. Ikaw po ang Diyos na napakabuti at patuloy na nagpapala sa buhay po ng iyo pong mga anak. Salamat po sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon tayo ay narapin na sa ating exciting point ng gawain natin ang pakikinig ng salita ng Diyos na pangyayari sa ating mga pastor at sa mga Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Medyo nasa ibang lugar po kami, kaya medyo ang natin na intermittent. Anyway, salamat sa Panginoon sa hapon ito na tayo po ay nagkasama-sama. Again, po sa pakikinig at tanggap ng salita ng Panginoon sa atin ngayong hapon. Let's pray. Lord, we want to thank you, Lord, sa hapong ito. Salamat po sa patuloy na pagkakataon na binibigay mo sa amin to be able to receive from you. Dalangin po namin, Panginoon, na mangusap ka sa amin at patuloy na ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay. Salamat po ng mga salita ay buhay at kapangyarihan. Ang kakayahan, Lord God, to be able to transform our lives. Kaya po, sa mga po kami at nawa po, Panginoon, may we fully understand
Magandang hapon po sa ating nag-praise po tayo sa ating internet kaya habang ang ating pastor ay nalaglag, nawala sa internet, mag-pray po tayo na makabalik sila agad. Aming Diyos, napakabuti mo. Tulungan mo po, Panginoon, sa kaligitnaan ng aming pananampalataya at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Dala namin ngayong hapon ng iyong katapatan. Lord, gamitin mo po ang aming mga buhay. Pang kami po, Lord God, ay magkaroon ng lakas, Lord God, na sa iyo lang po kami nagtitiwala. Tulungan mo po, Lord God, ang gagamitin namin ng signal, mga hawakan namin mga telepono, na ito rin po ang gabay namin, Lord God, na makita namin ang katotohanan sa iyong salita. Tulungan mo po kami ngayong hapon, Lord God, at pagtibayin mo po ang signal na gagawin po ng aming fellowship. Dala namin, Lord God, ang lakas, Lord God, na sa iyo lang kami pumakapit. At tulungan mo po, Lord God, ang mga pastor na gumagamit ng internet upang ipahayag ang iyong salita. Magkaisa po ang lahat, Lord God, sa panalangin ng pagbabalik loob. Sama namin, Lord God, ang kalakasang espiritual. Ayon pa rin ang manguna sa kanilang. Ang patuloy ang pag-iingat at pagkabay mo, Lord, sa aming pastor. Pinibless namin at pinupuri namin ang lahat ng iyong gawain, Lord God. Gamitin mo mo ang online, Lord God, na ang lahat ay magbabalik loob sa iyo. Gamitin mo, Lord God, ang salita mo, gamit ang online, ang internet, upang ang lahat ay makapasok at magpatugon sa panawagan ng iyong salita. In the midst of us, Lord God, ang isa at dalawa ang nagtipon-tipon sa gawain ito, nariyan ka po sa amin. Kaya pinupuri ka namin ngayong hapon at pinapasalamatan. Habang wala pa po ang ating mahal na pastor, Mario, at sa preaching niya, hindi po tayo pwedeng maghihintay. So ang gawain po ay magpapatuloy. So darako po tayo muna sa ating UPG prayer na sa bansang Somalia. Ganun na lang po ang ating gagawin habang wala pa po si Pastor Mario. Tama po mo ba, Pastor Wilfred? Sige, sister, kung anong makabubuti. Makabala, antay natin. Sige po, darako. Nakabalik na po ang ating pastor. Ayan, pasensya na po kayo ah. Sabi ko, nakadata lang ako. Kaya medyo ano ang ating connection. Anyway, nag-switch ako sa smart connection para makatuloy-tuloy po tayo. Okay, saan na ba yung aking ano? So, for the last several Sundays, I have been learning about yung ating pong tinatawag na 24 vital areas ng ating mga buhay na bilang mga Kristiyano, sabi natin ay mahalaga na maging bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin. Na kung meron man tayong mga dapat na pagtunan sa ating mga buhay, ay ito po mga katotohanan ito so that each one of us would really become a true disciple of the Lord Jesus Christ. So for the last 3 Sundays, we learned about the Bible, ano ang Biblia, ano ang kahalagan nito para sa atin. And last Sunday, we also learned about the importance of reading the Word of God. So hindi lamang sapat na tayo ay magkaroon ng ownership of a Bible in our hands or sa loob ng ating tahanan, kundi mahalaga po na ito ay binabasa din natin. Amen po ba? At ngayong hapon ay hindi lamang po natin bibigyan ng pansin yung pagbabasa, kundi meron din pong isang aspeto ng buhay natin na dapat natin gawin. And that is actually hearing the Word of God. So nasa pang 7 na po tayo ngayon. So ilan na lang? 70 na lang, no? 17 Sundays pa para makompleto natin yung ating serye ng pinag-aaralan. Dito po sa Romans chapter 10 verse 17,
Ang sabi po rito ni Apostle Pablo sa mga taga-Roma is that ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sabi po sa English, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Makikita po natin mga kapatid, kung minsan iisip ko, ano ba ang mahalaga, pagbabasa o pakikinig? Ano ba mas binibigyan ng diin sa Biblia, no? Both in the Old Testament and the New Testament, kundi ano ba, is it reading or hearing? And parang napansin ko po na in the Old Testament, pareho po, no, nandun yung pagpapahalaga ng Diyos sa pagbabasa. Kaya nga ang sabi sa mga Israelita noon, ituro ninyo sa mga anak ninyo. In fact, hindi lang nyo ituro, kundi itali ninyo sa kanilang mga ulo yung mga utos na sinasabi ko sa inyo. Pero sa New Testament po, there was also this emphasis of hearing the Word of God. Kasi sabi ni Apostle Pablo, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. In other words, for us to be able to develop upang tayo po ay magbunga o mahubog ang ating pananampalataya sa Diyos, kinakailangan palang marunong tayong makinig. At ang sabi po rito, ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya po nais natin ngayong hapon na bigyan din ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakaingay na ho ng ating daigdig. Kumpara natin siguro sa 30 years ago, sometime in mga 1980s, di ba, 1970s, hindi ganun kaingay ang daigdig, no, ang mundo. Kasi during that time, wala pa tayong tinatawag na social media, wala tayong maraming mga taong tinatawag na mga influencer, unlike today, that there are so many voices competing for our attention. Marami na pong iba't ibang mga tinig, iba't ibang ingay sa ating kapaligiran ang kumukuha ng ating pansin. Nandiyan ang social media, ang Facebook, ang Instagram, Telegram, iba't ibang mga uri ng social media. There were also yung mga opinion ng iba't ibang mga personalidad sa ating bayan. Nandiyan din ang mga balita at nandiyan din ang mga entertainment. In fact, today, ay meron po mga malawakang protesto na gaganap sa ating bayan. And ang sabi po ng mga news commentator, habang nakikinig po ako kanina, ito ay bunsod ng social media. Parang sa panahon natin ngayon, mas madali na mag-mobilize ang tao because people were not only reading news about what is happening in our nation, but they also hear. Naririnig nila kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga kaganapan. Pero ngunit sa kabila po ng napakaraming mga tinig na ating naririnig sa paligid natin, we have to realize that there is only one voice. Meron lamang po tayo isang tinig na dapat na pinakikinggan natin sa ating mga buhay. At ano po ito? Ito po ang tinig ng Diyos na dapat nating marinig sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Well, today mga kapatid, hindi mo na maririnig ang Diyos na tatawagin ang pangalan mo na Wilfredo, Mario, Marilyn, di ba? Wala na akong ganun ngayon. No? Hindi mo kasi pagka ganun ang kaparanan ng Diyos, marami sa atin siguro matatakot tayo na kapag meron tayo strange voice na narinig, no, imbis na tayo pa ilalapit, tatakbo tayo sa takot. Kaya nga po ang sabi rito, we must hear above all the voice of God sa pamamagitan ng kanyang mga salitang naisulat sa Biblia. At ganoon din po sa pamamagitan ng mga pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po ang Biblia ay paulit-ulit na nagsasabi sa atin ng kahalagahan of hearing, the importance of hearing, not just with our ears, but with our hearts. In other words, mga kapatid, kapag tayo pala ay makikinig ng salita ng Diyos, we don't only listen with our ears. Mas mahalaga po
makinig tayo sa pamamagitan ng ating mga puso. Kaya pala ang Panginoong Jesus, during the time that He was here on earth, ang sabi niya sa kanyang pagtuturo sa mga alagad, sa mga taong sumusunod sa kanya, several times sa kanyang sinasabi, makinig ang may pandinig. He who has ears to hear, let him hear. No, kumisan, I'm sure, nabasa na ito mga talatang ito, di ba? Napasadahan na natin to, narinig na ninyo. Pero ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon dito? No, kanya lang binibigyan ng pansin o ng diin, mga kapatid, ng sino mang nakikinig ng kanyang mga katuruan ay hindi lamang dapat makinig sa pamamagitan ng kanilang mga tainga, kundi makinig ng merong intention na sila ay sumunod sa kanilang mga naririnig. Kaya po mga kapatid, mahalaga hindi lamang natin basahin ang salita ng Diyos, kundi mahalaga po na ito po ay ating taka sa ating mga buhay. Amen po ba? No, so ano po ba ang mga pagpapalang kaakibat whenever we hear the word of God? Alam niyo po mga kapatid, si Lord, pag meron po siyang pinapagawa sa atin, God see to it na meron itong benepisyo o meron kapakinabangan para sa atin. Kaya po nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, that whenever we decide to hear the word of God in our lives, tandaan po natin, meron pang blessings na kasama when we hear the word of God. Ano pong pagpapala ito? Number one, ang sabi po rito, hearing develops and builds our faith. Again, in Romans chapter 10, verse 17, ang sabi po, ang pakikinig natin ay humuhubog at nagpapalakas ng ating mga pananampalataya. Ano po muli ang sabi rito? Kaya nga, no, sa iba pong Tagalog translation, ang sabi po ay, kaya nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po sa Biblia, tayo pong lahat ng mga mananampalataya, in one way or the other, we all have received faith from God. Amen po ba? Lahat tayo ay tumanggap ng kaloob ng pananampalataya sa Diyos. But how come na sinasabi ng iba, ay ako, mahina ang pananampalataya ko, buti pa yung iba, malakas ang faith nila kay Lord. Ay ako, ang pananampalataya ko, elementary lang, yung iba high school o iba college na. Mga kapatid, sabi po sa Biblia, lahat tayo, in one way or the other, we all have received faith from Him. Pero ang tanong po, yung bang pananampalataya na yan ay lumalago sa atin? Sapagkat ang isang kaparaanan wherein our faith is being developed, wherein our faith becomes strong, ito po ay naganganap lamang whenever we hear the Word of God. Kapag tayo po ay nakikinig, kapag pinakikinggan natin, inuunawa natin ang salita ng Diyos, that is the only time that our faith is being built. That is the only time that our faith grows stronger when we hear the Word of God. Amen po ba? Kaya nga kung minsan nagtataka tayo, di ba? No? Bakit kaya yung iba umattend ng simbahan pero hindi pa nagbabago ang buhay? Bakit kaya iba umattend ng fellowship pero ganun pa rin ang ugali? Mahina pa rin yung faith niya kay God. No? Alam niyo mga kapatid, bakit? Kasi merong possibility. Nasa simbahan ka, nasa Zoom ka, pero hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. So ito pong talatang ito tells us that faith is born. Ang pananampalataya ay ipinanganganak, nagkakaroon tayo ng pananampalataya, ito ay tumatatag, ito ay tumitibay whenever we hear God's word being taught to us. Amen po ba mga kapatid? So ang pananampalataya ay magbubunga lamang kapag tayo ay nakikinig. Because without hearing, we cannot believe. And without believing, we cannot be saved. Amen? No, kung hindi daw po tayo makikinig,
hindi mabibuild up ang ating pananampalataya. Kapag wala tayong pananampalataya, hindi rin naman tayo magkakamit ng kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, sa House of Refuge, if you want your faith to grow, kung nais mo ng pananampalataya mo ay lumago, ito ay maging matibay, you have to spend time hearing the Word of God. Amen po ba? Minsan alam nyo sa church natin, virtual nga tayo, minsan parang ang hirap, no? Ako, alam nyo, in the next coming weeks, magkakaroon ako ng isang monitor din sa bahay. Na bukod dito sa laptop, meron pa akong isang monitor na nakakonect din sa Zoom. Kasi may mga pagkakataon, mga kapatid, na nais ko, habang nagsasalita ako, I would like to see people kung sila ba ay nakikinig o hindi. Kasi sa nakikita ko, kung minsan, may mga taong nandito sa Zoom, pero hindi nakikinig. Na habang naka-Zoom, nakapatay ang camera, naka-off, hindi mo malaman kung ano ang ginagawa o kung sila ba ay nakikinig o hindi. No wonder kung bakit hindi lumalago ang pananampalataya natin, because we don't spend time hearing the Word of God. Pwedeng nakinig ka, pero wala tayong intention na gawin at sundin kung ano ang naririnig natin. Amen po ba? Tandaan po natin, our faith can only be developed and it will grow kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Number 2, hearing leads to obedience. Ang pakikinig daw po ay hinahatid tayo o tayo po ay ginagabayan sa pagsunod. No? In other words, sabi nga po natin that whenever we hear, hindi naman tayo dapat nakikinig. Dapat meron tayong intention to obey. In James chapter 1 verse 22, ang sabi po dito sa James 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ito'y pinapakinggan lamang kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So ano po sa English? But be doers of the word, not hearers, deceiving yourselves. So sabi po rito mga kapatid, tayo po, we are being told, mamuhay tayo, sikapin natin ang gawin nating standard ng buhay natin ang salita ng Diyos. Ngunit, hindi sapat na ito lang yung standard natin. Dapat pinakikinggan natin ito, isinasagawa natin ito, upang sa ganon, magkaroon ito ng epekto sa ating mga buhay. Kasi kung hindi daw natin pinakikinggan, hindi natin isinasagawa, ano po sabi rito? Dinadaya lamang ninyo ang inyong mga sarili. In other words, mga kapatid, our hearing of the Word of God must lead us into action. Dapat kapag nakikinig ka, merong nangyayari sa buhay mo. Kasi kung wala rin naman nangyayari, sayang lang, di ba? It's empty. Walang epekto sa buhay mo kung hindi mo rin naman ina-apply kung ano yung naririnig mo. Alam niyo po ba mga kapatid ng Israel, tayo, nasa Bible reading tayo in the Old Testament. And from Genesis hanggang sa Book of Deuteronomy, sa mga binasa natin, sa iba't ibang pagkakataon, di ba? Nakita natin na ang mga Israelita ay nagkakamali, nagkakasala, There are times, ang sabi po sa Bible, Israel did evil in the eyes of the Lord. Gumawa sila ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon. You know why? Bakit sila lagi na lang nabibigo, lagi na lang nagkakasala, lagi na lang merong rebellion sa Diyos, laban sa Panginoon? Because the Israelites, they heard, but they did not obey. Amen po ba? So, ganun pala. May tendency pala, tulad ng mga Israelita, yes, naririnig natin. But we don't obey. Hindi natin sinusunod kung ano ang
naririnig natin. Mga kapatid, dapat po kapag tayo ay nakikinig, let's say Sunday, Thursday, Saturday, the Word of God is being preached, it is being taught to us. Dapat mga kapatid, kapag nakinig tayo, meron tayo intention na sumunod sa mga naririnig natin. Amen po ba? Hindi yung papasok sa kanan, lalabas sa kaliwa, pagkatapos nun, wala na. Every sermon, every teachings that we hear and receive are not just for information. Hindi lamang ho ito para turuan tayo o bigyan tayo ng kaalaman, but it is actually for our transformation. Lahat ng naririnig mo. Kaya nga mahalaga mga kapatid, pagka ganito meron tayong mga pagsamba, meron tayong gawain sa Panginoon, mahalaga nakikinig ka. Amen po ba? Hindi nagmo-multitasking tayo sa atin na kung ano-ano yung ginagawa natin habang nangangaral si pastor, habang nagtuturo, kung ano-ano yung inaasikaso natin sa ating tahanan. Mga kapatid, tandaan po natin that when we hear, we receive God's word. It is not intended for information, but for our transformation. Para magbago, mabago yung buhay natin. Nakikinig ka, hindi para gumawa ka ng ibang bagay, kundi dapat nakikinig ka para mabago yung buhay natin. So that's number 2. It leads us into obedience. Kasi sabi ng Bible, nakikinig ka nga, hindi mo ginagawa, well, dinadaya mo lang ang sarili mo. Sayang naman yung oras mo na nandito ka pero wala ka palang intention na sundin ang salita ng Diyos. Number 3, hearing brings life and direction. Ang pakikinig daw po ng salita ng Diyos ay naghahatid ng buhay at ng direksyon sa atin. In John chapter 6 verse 63, Psalm 119 verse 105, makikita po natin dito ang ilang mga kataga na sinabi sa atin. Dito po sa verse 63, John 6:63, ang sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, sabi niya, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. The flesh, it is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. And the words that I have spoken to you are spirit and life. Mga kapatid, these words came from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya sa mga disciples niya, yung bawat salitang ibinibigay ko sa inyo, yung bawat salitang binibitiwan ko sa inyo, sabi niya, ito ay mula sa Espiritu at ito ang nagbibigay ng buhay. In other words, mga kapatid, kung gusto mo na yung buhay mo magkaroon ng buhay, kung gusto mo na yung buhay mo ay magkaroon ng direction sa buhay mo, mga kapatid, we have to receive the Word of God. We have to hear the Word of God. And we have to receive the Word of God with intention to obey. Amen po ba? Na dapat meron tayong hangarin na gawin natin at sundin natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. In Psalm 119 verse 105, ang salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kuminsan mga kapatid sa buhay natin, meron tayong mga iba't ibang mga challenges sa buhay natin that most of the time, no? Hindi natin alam kung ano yung dapat natin gawin. Hindi natin alam kung ano yung mga decisions that we have to make in life. Mga kapatid, kung gusto mo, kung nais mo ng patnubay, nais mo ng tamang landas na tahakin mo sa buhay mo, you have to hear the Word of God. Amen po ba? No? Kinakalang makinig ka. Kinakalang pakinggan mo
kung ano ang sinasabi ng Diyos. Minsan, may mga Kristiyano, may mga born again, na kahit matagal nang dumadalo sa gawain, and yet, they still found themselves, na kahit matagal na sila, pero somehow, may problema pa rin sa buhay nila. Hindi pa rin nagbabago, nagkakaroon pa rin ng iba't ibang mga pamamaraan na hindi ayon sa panuntunan ng Panginoon. Hindi tinutuwid kung ano yung mali sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, it is because, alam nyo, as far as the Word of God is concerned, walang problema sa salita ng Diyos. Asan ang problema? Sa mga taong hindi tumutupad ng salita ng Diyos. Walang problema sa mensahe. Ang problema ay sa mga taong tumatanggap na hindi gumagawa o hindi tinutupad ang sinasabi ng salita ng Diyos. So mga kapatid, ang salita ng Diyos ay may pakinabang sa atin. When we hear the Word of God, it directs us. Tinuturuan niya tayo sa tamang landasin. Kaya nga, tandaan po natin that we receive instructions from the Word whenever we listen into it. Like this afternoon, yung tinuturo ko sa inyo, I'm not just giving you information about the Bible, but I am giving you His Word. And as you hear the Word of God, you receive instructions, and you only receive when you listen. Not just hearing, but listening from the Word of God. Hearing the Word give us guidance. No, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng gabay sa atin. Ito ang nagpapalakas sa atin sa panahon na tayo ay mahina. At ito ang nagbibigay ng pag-asa sa panahon na tayo ay merong mga discouragement sa ating mga buhay. Hearing God's Word will lead us into the right directions of our lives. Kung gusto mong maging tama yung tatahakin mo sa buhay, makinig ka sa salita ng Diyos. Kung nais mo magtagumpay, makinig ka sa salita ng Diyos. Kung nais mo maging mabuti yung buhay mo, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Number 4, hearing the Word of God protects us from sinning. Wow, meron palang ganito. Na kapag tayo pala ay nakikinig ng salita ng Diyos, ito ang siya nagbibigay ng protection sa atin from sinning. Di ba naalala ko nung tayo, no? Nung maliliit tayo, ngayon na tayo ay may mga matatanda na, no? Ika nga, sabi nga, di ba? Nagbibigay tayo ng paalala sa mga anak natin, nagbibigay tayo ng paalala sa mga taong mahal natin sa buhay natin. Bakit tayo nagbibigay sa kanila? Bakit tayo nagsasalita sa kanila? Because we want them to be protected from sinning. And most of the time, kapag merong isang miyembro ng pamilya natin na napariwara, it is because they did not listen. No, kaya kung minsan, or most of the time, nasisira ang buhay natin, nagkakasala tayo, namumuhay tayo sa kasalanan, it is due to the fact that we don't hear, we don't listen from the Word of God. Kaya po mga kapatid, samantalahin po ninyo na every time na meron tayong pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, you maximize your time to listen. Kasi ang salita ng Diyos are being downloaded to us upang sa ganon, mapaprotektahan tayo na hindi tayo magkasala. Amen po ba? O hindi ho namin itong ginawa para meron na kami sabihin sa inyo. The Word of God is being downloaded to us so that we can be protected from sinning. Psalm 119 verse 11. Ang sabi po rito, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. I have hid your word in my heart so that I might not sin against you.
Amen po ba mga kapatid? The only thing, the only way, no, the only thing that our hearts can be protected is that when we have the Word of God in our hearts. Hindi lamang sa pagbabasa, kundi sa pakikinig. Alam nyo, sabi nga po, ang mga Pilipino, generally, we are not into reading. No? Sabi ka, di ba, parang si Pastor tayong kausap ko, nung ito nga, inaaral namin itong series natin of reading and hearing. Sabi ko, ng panahon ng Kastila, di ba, nagkaroon ng revolusyon sa Pilipinas sa pamamagitan nila Dr. Jose Rizal. Pero sila Rizal, hindi sila mga rhetorical speakers. Hindi sila yung mga magagaling magsalita para hikayatin ang mga tao na maghimagsik laban sa mga Kastila. Paano sila nagsimula ng revolusyon? Sa pamamagitan ng kanilang mga panulat, di ba? Kaya meron tayong Noli Me Tangere, meron tayong El Filibusterismo, ano pa ba yun? Meron La Solidaridad, no? Yung dyaryo ng unang panahon, no? It is more on writing and reading, no? Nagsimulang magkaroon ng parang spark sa puso ng mga Pilipino during that time nung nabasa nila yung mga sulatin. No, nung binasa nila yung sulatin nitong mga bayani natin noon. Kaya doon nagsimula na nagkaroon ng revolusyon. Pero sa panahon natin ngayon, sabi nga po sa pag-aaral, parang paglipas ng panahon, we became more on hearing rather than reading. Sa totoo lang mga kapatid, marami sa atin, sa totoo lang, hindi mahilig magbasa. Di ba? No, hindi tayo mahilig, hindi tayo marunong. Kaya natin magbasa whether Tagalog o English, kaya lang kumisan madali tayong antukin. Pag nagbasa ka ng unang pahina, paglipat ng pangalawa, maya-maya nabibitiwan mo na yung binabasa mo, no? Dati libro, dati aklat. Ngayon, cellphone, pag nagbabasa ka, only to find out, pag gising mo, nabitiwan mo na pala yung binabasa mo, yung cellphone. No, we are not so much into reading, kundi ano pong sabi, into hearing, yung pakikinig. Kaya nga po ang sabi dito, sa binasa natin, yung kapag ang salita ng Diyos ay pinakikinggan natin, dapat itong itago natin sa ating mga puso upang sa ganun, tayo ay hindi magkasala laban sa Diyos kahit kailan paman. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin that when we listen to the Word of God will going to protect you from sinning. Amen po ba? Kaya mga kapatid, makinig tayo kasi pag hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos, doon masisira ang buhay natin. And so, when God's Word is in our hearts, it serves, no? Ito ay nagsisilbing shield. Ito ay nagsisilbing, ano ba Tagalog na shield? Parang panangga laban sa mga tukso, laban sa mga temptation. Tandaan niyo po mga kapatid, in Matthew chapter 4, si Jesus ay napagtagumpayan niya ang tukso ng kaaway sa kanya by quoting the Word of God, the Word that he had heard and received. No? Ano sabi ng Panginoon sa, di ba? Sabi ni Satan sa kanya, nung si Jesus was in fasting, sabi ni Satan sa kanya, oh, tumalon ka, di ba? Una sabi niya, I'm sure nagugutom ka na ngayon. Bakit hindi mo gawing tinapay itong batong ito? Di ba? Para mabusog ka. Ano sabi ni Jesus? It is written, nasusulat, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. It is written, nasusulat, na huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Diba? So mga kapatid, even Jesus Himself, si Jesus mismo, napagtagumpay niya ang mga tukso sa kanyang buhay by quoting the word that He had received and He had heard. Tayo kaya,
Pag merong kasalanan na dumadating sa atin, pag merong temptation, ano kayang salita ng Diyos ang naaalala natin? Meron ba? O baka naalala natin yung salita ng mga influencer, ng mga YouTuber. Naalala natin yung nabasa natin sa Facebook. Mga kapatid, huwag yun. Gawin nating batayan ng ating faith, ng ating pananampalataya, ang salita ng Diyos. In other words, hearing God's word is not optional for us, but it is actually essential. Mahalaga po ito. Hindi sinabi na, oh, makinig ka lang pag may time ka, makinig ka lang pag gusto mo. No? Sabi po rito, it is not optional. Kaya nga, in-encourage ko kayo mga kapatid. Total, nandito na rin naman kayo, nag-join na rin kayo sa Zoom. Pagka nangangaral, ipinapahayag ang salita ng Diyos, pakinggan mo na. Hello? I-maximize mo na. Kasi hindi optional ang pakikinig. It is essential. Mga kapatid, whenever the word is being preached, whenever the word is being taught, regardless kung sino, kahit hindi ako, o si Pastor Wilfred, Sister Lilia, no, sino man sa mga leaders natin, whenever the word is being preached or being taught to us, let us be intentional in receiving and hearing the word of God. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos na ipinapayag namin sa inyo, hindi ho para matuto lang tayo, kundi para mabago ang ating mga buhay. Amen po ba? Panginoon, tulungan niyo po kami na mula po sa araw na to, bigyan namin ng kahalagahan sa aming mga buhay ang makinig ng mga salita mo sapagkat merong mga pagpapala whenever we intentionally hear your words sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito. Nawa po, Panginoon, ng mga salita mo na aming tinanggap ngayong hapon will really, Lord, transform our lives as we decide to obey it. We thank you and praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, mga kapatid. Meron ba tayo natutuhan? Ang hirap makita kayo. Alam nyo, bibili ko ng isang monitor para makita ko kayong lahat sa isang monitor. Para makita ko talaga kung ano ang reaction. Anyway, ito yung ilang mga tanong natin. Number 1, ano sa palagay mo ang mas mahalaga? Ang pagbabasa o pakikinig? Paliwanag. Number 2, paano mo may papakita na nakikinig ka nga? At pangatlo, ang tanong, marunong ka bang makinig? Ipanalangin mo ang sarili mo, no? Depende, no? Kasi nga yung iba nakikinig pero hindi sumusunod. Panalangin mo yung sarili mo na matutong makinig at sumunod. Amen? So, teka, hindi ko na orasan ng sarili ko mga kapatid. So, is 3:12 na. Siguro sa Thursday, let us have some time of discussing this para hindi na masyadong maging mahaba dahil nagkaroon tayo ng mga technical glitches. Anyway, mga kapatid, yan ang hamon ko sa atin. Let us be intentional in hearing and receiving the Word of God. Pag Linggo, Thursday, o anong gawain natin, pag nasa Zoom na kayo, maximize your time hearing. Huwag kang gagawa ng iba. No? Huwag kang mag-off cam kasi nagwawalis ka, nagluluto ka, or what. No? Maximize your time in hearing. Amen. Back to you, Sister Mildred. Maraming salamat, Pastor, sa inyong mga salita. Purihin ng Panginoon, no? Napakagandang pakikinig sa salita ng Panginoon, lalo na doon sa hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Yun po ang mahalaga. At maraming salamat, Pastor. Para sa susunod nating gawain, dadako naman tayo sa prayer for the refugees na pangungunahan po sa atin ng ating Pastor Grace Tree.
Sister. Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Nasa prayer for UPGs po tayo ngayon. And ang atin pong prayer focus ay sa lugar ng Somalia. Alam po natin na ang Somalia ay may dinadanas ngayon ng pagwasak. Ibig sabihin, meron po silang gulo na kinahaharap ngayon dahil sa korupsyon. So, atin pong ipagpe-pray sila na nawa kahit sa gitna ng mga korupsyon o digmaan na nangyari sa kanilang bansa, meron pa rin tayong pag-asa. Katulad na ginawa ni Lord sa Jerusalem. Nung nawasak po ang mga leader, nanalangin po ang mga tao at si Lord po ang kumilos upang gamitin po si Nehemiah na maging kagamit-gamit sa pagbabago. So tayo po ay manalangin ng maitaimtim na kahit po nasa Pilipinas tayo, nasa Taiwan tayo, magiging may Somalia din sa buhay natin na pwede itong gamitin na mawasak dahil po sa ating mga kasalanan at dahil po sa ating maling pagpakikinig. Yun po ang atin pong topic ngayon, maling pakikinig. Kaya dapat ang ating mga buhay ay sumentro po sa salita ng Diyos na siya ang liwanag, siya ang daan ng lahat ng pag-asa. Kaya ang Jerusalem noon ay nawasak, may pag-asa sila at may leader na tapat, na nanalangin, na handang kumilos, na ginamit ng Diyos katulad ni Nehemiah. So sa gitna ng ating mga naganapan at nakinig, atin pong idulong sa panalangin ang mga taga-Somalia. Samahan niyo po ako sa panalangin ngayong hapon. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan, Panginoon, itinitaas namin sa iyo ang bansang Somalia. Alam namin na mahirap ang kanilang sitwasyon, maraming giyera, gutom at kawalan ng kapayapaan. Ngunit naniniwala po kami, Panginoon, amin pong pinagpipray, Lord God, na hipuin mo ang kanilang mga leader, bigyan mo sila ng puso na marunong magmahal, hindi po abusado, marunong maglingkod sa bayan ng Somalia at sa kanilang mga tao, Lord God. Hallelujah, in Jesus' name. Ingatan mo ang mga kababataan, kababaihan, ang mga mahihina na madalas na apektuhan ng gulo. Lord, pagpalain mo ang mga doktor, Sister Mildred, ituloy mo na nawala ang connection ni Sister Grace. Yes, purihin ng Diyos. Nawawala na po si Sister Grace at tayo magpapatuloy mga gawain. At ngayon po ay tatawagin po natin ang ating brother ni Chuchu para sa ating. Good afternoon, brothers and sisters. Let's start our tithes and offering. Scripture reading. Let's read Luke chapter 6, verse 38 and 90. Give, and it will be given to you, a good measure,
pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. Always the same measure that you use, it will be measured back to you. Brothers and sisters, when we give on our volition, it blesses us. In Genesis chapter 14, verse 18 to 20, and I read there, I read verse 18, Melchizedek, the king of Salem, and a priest of God Most High, brought Abram some bread and wine. Melchizedek blessed Abram with this blessing. Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has defeated your enemies for you. Then Abram gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. Brothers and sisters, the tithe is 10% of all our income. Giving is by grace. Grace is the unmerited favor God gives us. Tithe and offering is a very good way to thank God and to thank our Lord Jesus. He offered his life for us. Let's pray. Our Father in heaven, we pray for the opportunities to be generous and to be a channel of God's blessing. Thank you, Father, for your blessing in our life and in our family. We pray that you would make us more generous and that we would always give with a cheerful heart. We ask Abba Father, make us a channel in our life of your blessing. Wherever we go, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Para po sa ating kaisang mga contact Sister Marilyn Bangitas, 0912-1020 at sa Librian naman po, contact Sir Librian at sa kanan, contact Brother Mitcham, Bayad ng Pansay, and Silas. Amen. We need to give ang kaisang Kaya sabi po, Brother Mitcham Chu, at para po sa ating sunod naman ang ating gawain para sa prayer formation and sa prayer na mangunahan po sa atin ng Sister Marilyn Alma. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay darako na po sa ating prayer for the nation and closing prayer. Samahan niyo nga po ako sa aming pananalangin. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito. Patuloy po namin tinutulog sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Lord, nakikita mo po ang aming sitwasyon. Nariyan po napakaraming tao nagkakatipon-tipon dahil poprotesta po dahil po sa napakarami pong mga pangyayaring kaganapan sa aming bansa na tunay nga po nagpapahirap sa aming Panginoon. Sa oras ng panganib, sa oras ng kalamidad, nariyan po ang baha. Lord, tulungan mo po, Panginoon, na ang mga taong bayan na mapakinggan ang karaingan, Panginoon. Naway mapakinggan ng mga leader, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord God, na magkaroon ng tunay na kalutasan
na ang katiwalian sa aming bansa, ang paglustay ng pera ng bayan, Panginoon, hindi karapat-dapat, Panginoon, sa aming mahal na bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Nanawa, O Diyos, ikaw ay siyang patuloy na kumilos sa puso ng mga tao, Lord God, ng mga leader na ito, Lord God, na tunay na bigyan mo po sila ng isang pusong mapagmalasakit, mapagpakumbaba, mapagmahal sa mga mamamayan, Panginoon. Turuan mo po sila, Panginoon, hallelujah, Jesus, na ang pera ng taong bayan ay hindi para sa kanila, Panginoon. Ito'y para sa nakararami at para magkaroon po ng kaunlaran, kaayusan, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, tulungan mo po, Panginoon, in the name of Jesus, hallelujah. Pangunahan mo po, O Diyos, hallelujah, ang mga leader, Panginoon. Tumilos ka po sa kanila po mga puso, Lord God. Makita nila ang kanilang mga kamalian, Panginoon. Kumilos ka po, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lord, wala po kaming ibang magagawa kundi patuloy namin silang itaas sa inyo sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang may kapangyarihang kumilos sa puso nila, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, sa protesta ng bayan, Panginoon, nawa, Lord God, ikaw po, O Diyos, ang isang patuloy na manghibabaw, Panginoon. Hallelujah, sa amin po mga namumuno sa aming bansa, na maging maayos kung papaano magkaroon ng kaayusan, lalo-lalo na po sa gitna ng kalamidad, ang tubig, hallelujah, na siyang sumisira, Panginoon, hindi lamang po sa ari-arian, kundi maging sa buhay ng mga tao, Lord God. Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan kung paano magamit sa tama, maging ang mga tubig na yan, Panginoon, ay maging kagamit-gamit, Panginoon. Nasa oras ng tagtuyot, magamit po, Panginoon, ang mga tubig na yan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng karunungan, Lord God, upang maisaayos, Panginoon, ang lahat ng bagay na ikaw o isang may gawa, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyo. Pangunahan mo po ang bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong ingatan ang mga taong humihingi, Panginoon, ng katarungan, Panginoon, sa aming mahal na bansang Pilipinas, Lord God. Lord God, hallelujah. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, hallelujah, ang mga taong bayan, Panginoon. At hindi po kalahasan ang kasagot, Panginoon, sa anumang problemang nararanasan namin sa aming bansa, kundi ang isang layunin na magkaroon ng kaayusan, Panginoon, ang aming mahal na bansang Pilipinas, Panginoon. Naway maging matahimik po, hallelujah, ang protestang ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Pangunahan mo po o dakilang Diyos Ama. At Lord God, salamat din po sa salita mo na amin po napakinggan sa oras na ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat sa amin na tunay na hindi kami basta lang nakinig at sa kaliwa ay mawawala na, Panginoon. Kundi hayaan mo po ang salita mo ay dumaloy sa aming mga puso at matuto kami makinig, sumunod, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God, upang maging ang buhay namin ay maging maayos din po, Lord God, at makita namin ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa amin, na magkaroon kami ng transformation, Panginoon, sa aming pakikinig. At Lord, ito ang daan upang kami makitang nagliliwanag, Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan mo, Panginoon Jesus, sa salita mo, sapagkat ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng buhay, malakasan, Panginoon, pagtatagumpay, Panginoon, at pag-asa at kaligtasan. Lord, maraming po salamat sa iyo, Lord God. Salamat din po sa iyong anak na ginamit mo, Panginoon, naging daluyan, Panginoon, upang maunawaan po namin na higit na po, Panginoon, kung paano kami nagbabasa, naway napapakinggan din po ng aming po mga puso ang aming binabasa, Lord God. At ito po ang maging gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. Pagpalain mo rin po ang buhay ni Pastor, Lord God. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang kalakasan, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat po sa iyo sa lahat ng kabutihan mo. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po, O Diyos. Pwede ba ako sa elegy? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him.
creatures here below. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka po namin sa hapong ito. Marami po salamat, Panginoon, for meeting us where we are right now, Panginoon. Iba-iba yung aming mga kalagayan, iba't ibang mga lokasyon namin. But Lord, we thank you sapagkat ang inyong Espiritu ay hindi nalilimitahan ng distansya, hindi ito nalilimitahan ng espasyo. But Lord, you are there wherever we are. Nandoon ka, Panginoon. Marami pong salamat for speaking to us this afternoon. At tunay nga na mahalaga, Panginoon, na Lord, ang aming mga pananampalataya ay magbubunga at titibay at lalago lamang, Panginoon, when we decide on ourselves to hear and receive your word. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa pagtanggap namin ng hamong ito, ay mahamo kaming sumunod. Din, gawin namin, Panginoon, ang sinasabi ng inyong mga salita. Marami pong salamat, and I pray, Lord God, for every one of us na nandito po ngayong hapon. Patuloy na gabayan at pagpalain mo po kami. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga salita mo ay itago namin sa aming mga puso so that, Lord, we may not sin against you. Gabayan niyo po kami, Panginoon, gamitin ang aming mga buhay na maging instrumento ng pagpapala, una sa aming mga sambahayan, pangalawa sa aming komunidad, at pangatlo sa iba't ibang tao na aming makakasalamuha. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, nawa po, Panginoon, ang aming buhay ay magningning ng kaluwalhatian ng Panginoong Yesus sa buhay ng bawat isa sa amin. May your protection, may your blessings, Lord God, be upon your people. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Palakpakan po natin sa Lord. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid, and let us continue to trust in the Lord para sa ating bayan, no, kapayapaan at katarungan at katwiran para sa bansang Pilipinas. Marami pong salamat for joining us today. Let us be transformed by receiving the Word of God in our lives. God bless you po, mga kapatid. Shalom, shalom. God bless God bless you. Bless po. Ingat po ang lahat dyan sa Cebu. Ingat po tayo. God bless you.